kasi nagdag yun sa pressure actually na may pag-agayahan, diba? Or may pag-pegan sila na palabas. Anong sabi sa'yo? Hindi po, ay isa nga daw po yun sa mga panood nila. To, pinanood mo rin? Opo, pinanood ko rin siya bago ka pa opera nito? Opo. Napanood mong buo? Opo. So anong naging reaction mo nung in-offer ito na kakapanood mo nga? Natuwa po ako syempre, yun nga kasi very personal din siya dahil gusto ko rin maging lawyer. And nung napanood ko siya, nakita ko kung paano siya nag-perform. Masarap, okay lang masarap dito. In real life ba, meron ng attorney na, kumbaga kagaya mo, little in a way? Sa Pilipinas po, hindi ko talaga alam or sa ibang bansa kung meron. Wala, hindi na research kung meron. No, po, hindi po. Hindi na wala pong sinasabi na ganun sa akin. Pero may kilala kang attorney ng personal? Opo, meron. Oo naman. Nagkaroon Pero na ba? hindi little person Hindi, ibig sabihin, nagkaroon na ba kayo nagkaroon na ba sa pamilya ng may kaso? O may dinamanda na ba kayo ever? Wala pa naman. So never mo pang naranasan yung courtroom korte, talaga? opo, wala. Dito lang? Opo. Hindi ka nervous? Nakaka-nervous daw tumayo dyan eh. Nakaka-nervous po talaga. Kasi nung unang eksena namin, dito yung natatandaan ko yun. Halos bakil-bakil ako, kabisado ko naman. Pero parang kasi siya talaga, pagka nandun ako, tapos lahat, all eyes on me. Kung sa taping na syempre, yung flow din kasi pag ibang-iba nga po siya magsalita. Tapos may mga terms siya na ginagamit na hindi ko naman ginagamit on a usual day. So very challenging siya sa part na yun. Kaya kakabahan talaga. Hindi ko mawawala nakakabahan. Jo, meron ba insidente sa'yo na experience mo na muntik mo na i-demanda itong tao? Anong ginawa sa'yo? Wala pa naman. Wala naman po kung gano'n ka-intense na naganap. Oo. Pero ito ba yung project mo after pandemic? Ito ba yung meron ka pang nagawa? Nag-ano po ako, Hindi, may nagawa na siya. Little Princess. Pandemic yun. But during Kasi, pandemic, locked-in po. Actually, ano masasabi mo na kung ikukumpara sa ibang mga kapuso female star, parang ikaw lagi nabibigyan ka ng mga roles na Magaganda. talagang kakaiba, hindi siya yung Nag-adjust sila sa iyo. hindi yan the usual roles lang. Ganun. Thankful po. Siyempre, yun nga, kagaya po ng lagi kong sinasabi, alam ko naman kung gaano kalaki yung magagastos and yung effort ng lahat ng tao kapag sumugod sila sa isang artista. Kaya grateful po ako and kaya rin po talaga araw-araw ko everyday sa taping na ginagalingan ko, isa po yun sa nagiging fulfill ko is yung tiwala ng mga bosses na binigay sa akin, yung mga writers. Kasi kung hindi din po ako mapupunta dito ngayon kung hindi dahil sa kanila. Hindi pa rin naman po ako, I don't think na makakamove on ako ever. Pero ayun, pag nalulungkot po ako, ginagamit ko talaga kasi yung last na sinabi nga ng papa ko na ituloy ko lang yung laro ko. And share po kami sa dream na to na gusto kong maging abogado. Kaya nung binigay po sa akin, pinag-pray ko, tapos sabi ko sa kanya, sa role pa lang pero naging abogado na ako ngayon. Gusto mo ba ituloy yan? Opo, gusto ko. Actually, bago po ako naging artista kasi nun, naalala ko, after ko graduate ng first course ko, sinabi ko yun na gusto ko lang matry mag-office, mag-work, kumita ng sarili kong pera. Tapos babalik ako ng school. So eventually, bago ko pumirma ng isa pang kontrata dun sa office ko, in-offer na po yung onanay. So naudlo talaga yung school. Ano yung first course mo nga? First comsci po. Patutuloy mo mag-law. Opo, gusto ko. Umalay mo, ikaw nga ang unang Sana, little. sana. Ayan. Biniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Lilet Matias Attorney at Law. Starting March 4 na po yan sa GMA Afternoon Pride. Yay! Thank you! Maraming salamat!